Good afternoon to everyone and good day. This is my presentation, BAWC. Ano ang ibig sabihin ng BAWC? Anyone? Sige, ako na magsasabi. Violence against women and their children. Yan. Dito, nasasabi. Okay, good day everyone, and this is my topic. Housing. RA 9262 of 2004. Noong 2004, panayos sa ang anti-violence against women and their children. Bakit? Ano sa tingin niyo ang mga dahilan kung bakit naipasa ang violence against women and their children? Sa aking palagay, nakikita ko na protection ito para sa mga kababaihan at mga mura pang edad. Tapos, sa mga ganong sitwasyon, may tinatawag tayo ng protection order. Anong ibig sabihin ng protection order? Issued by barangay or the court. Ibig sabihin, ang mga barangay o korte ang nagsasabi o napuutos na bigyan ng ano ba yun? Ang tawag doon sa ano? Basta yung mga barangay, ang mga barangay captain, sila yung nagbibigay ng kautusan na ilayo yung victim o kaya yung perpetrator sa isa't isa para mabawasan ang magkakaroon ng sabihin na nating violence at discrimination. Ang public crime. Anong ibig sabihin ng public crime? To be affront to the society. Tapos, ang public crime, ito yung krimen na nangyayari sa publiko. Halimbawa, may nakita kang pananakit. Halimbawa, may isang lalaki na sinaktan ng isang babae, o kaya naman yung mga walang pamuang na mga bata sa pampublikong lugar. Ang mga nakakasaksi nun ay maaaring sila ang magsumbong sa barangay o kaya naman sa tamang lugar. Halimbawa sa mag-file ng petition para sa batang nasaktan o kaya sa babaeng sinaktan. Ang public crime ay ang behavior that has been labeled criminal. Yun na nga. Dito nangyayari ang krimen kung saan nangyayari ang pananakit. Halimbawa na lang sa paligid, kung usually nakikita natin ang discrimination na nakikita natin lagi sa palengke. Halimbawa na lang yung pagkakaroon ng sinisipulan ng mga yung may mga suot na mga may isang damit. Yun, isa siyang part na what do we call this? Yung sinasabi lang natin mga violence. Parang pambabastos. Sunod naman ay sa public crime, kung sino man yung nakasaksi o yung ikaw na mismo yung nakakaalam na sa mga pangyayari nila na nakakasakit na yung halimbawa ang lalaki sa babae, at pwedeng ikaw na mismo ang magtumulong o kaya ikaw na mismo magsumbong sa mga may pwesto, mga barangay captains, o kaya mga councilors. Dito
dito para masolusyonan yung mga problema, sila rin yung magkakaroon ng mga solusyon. Sila rin nagbibigay ng counseling, yung pag-uusap-usap ng problemang pampamilya, halimbawa mag-aaway mag-asawa, sila rin yung nag-uudyok, sila rin yung nagbibigay solusyon kung pag-uusapin ba sila ng maayos. Sa RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ito ay to be a significant victory. Ibig sabihin, nung wala pang batas, nung anti-housing, ibig sabihin, talagang mga pananakit ng mga sa economic, nagkakaroon naman tayo ng discrimination dito. Sandali lang ako. Sa economic, sa economic, nagkakaroon ng discrimination at saka colorism. Kung napapanood nyo sa isang movie or isang skit, may isang black woman na nagtatrabaho lamang sa agency or sa NASA na nagkakaroon ng discrimination or nakikita. Binubukod nila ang CR ng babae, black woman, sa kanila. Tapos, doon sa economic na yun, nagkakaroon ng racism. Tapos, naglilit. Naglilit naman ito sa pagkalugi or pagkakaroon ng boundaries or sabihin na natin problema sa procedure ng sa pag-flow ng kanilang kumpanya kasi usually dati hindi pa nagkakaroon ng inclusivity sa NASA kasi mas preferred nila o mas gugustuhin nilang magkaroon ng white or hindi Asian na hindi or not Asian na employee or mga taga-trabahante doon. Kaya ang nabilig naman dito na halimbawa mga Chinese gusto magtrabaho sa NASA, ang ginagawa nila dahil sa racism or racist na company ay gumagawa nila sila ng sarili nilang kumpanya or satellite company na naglilig sa pagkakaroon ng competencies o kaya mga talunan or labanan sa economy. Yan yun. Sunod naman, Bossy is a public crime. Paulit ulit kanina dito, behavior yun ng isang lalaki. Dito sa public crime, halimbawa, sabi dito sa definition, perpetrated not only against a single individual, but against the entire society. Ibig sabihin, kung ito ang perpetrator, tapos may nakatunggalin ka, o may nakasabutan ka, part ng rainbow community. Tapos, halimbawa na lang yung nangyayari sa TikTok, pag may nakatunggalin ka dito, or may nakaaway ka, dito sa LGBT plus community or rainbow community, ay pag may nakaaway ka halimbawa ng isang gay, or sabihin na natin baliko, ang tapos ipinost mo pa sa social media. Tapos, naging viral ka pa. Halimbawa na lang yung sa yung napapanahon yung natawag lang siya na sir ng isang waiter at sa server. Tapos, may nakatunggaling kang gay. Tapos, na-post sa social media. Ang mangyayari doon, magkakaroon ng iba't ibang insights or iba't iba pang mga comments yung iba pang part ng rainbow community. Tapos, doon, papalabasin ka na
sa gate, sila yung magiging victim slash survivor. Yan. Tapos, sunod naman ay lahat ng mga nakasaksi about sa karahasan, sa violence, sa mga discrimination, ay ikaw ay kung sa iyong konsensya ay ikaw mismo ay pwedeng magsumbong dito sa korte or mag-complain ka or mag-appeal sa korte or kaya magsumbong sa barangay. Tapos, ganito. Sa mga chismosa ba or sa mga nakikinig o kaya may mga tinga sa paligid, ay maaari ba silang magsumbong or maaari ba sila mismo ang magsabi sa korte o kaya sa barangay na mayroong nangyayaring karahasan o kaya mga violence? Kung ikaw mismo ang nakasaksi, ikaw mismo o kaya ikaw mismo ang makakapagsumbong dito. Tapos, sa protection order can be issued against the perpetrator. Protection order can be issued against the perpetrator. Ibig sabihin, kung ang biktima ay may ka-close na kaibigan. Protection order. A protection order under the Anti-Bawsi Law is defined as an order issued for the purpose of preventing further acts of violence against a woman and her child, specified in section of this act, and guarantee other necessary relief. The relief granted under a protection order should serve the purpose of safeguarding the victim, minimizing any disruption in the victim's daily life, and facilitating the opportunity and ability of the victim to independently gain control of her life. The law enumerates the following relief that may be availed of through a protection order. Narito nga ang mga mahalagang tulong na maaaring makuha sa pamamagitan ng isang protection order. Una narito ang pagsasabatas ng banta at karahasan, kung saan pinagbabawal ang respondente ang pagbabanta o paggawa ng karahasan laban sa biktima ayon sa Anti-Bawsi Law. Ang pangalawa ay restraining order. Pinagbabawal sa respondente ang paghaharas, pagiging abala, pagtawag, pakikipag-ugnayan o anumang iba pang komunikasyon sa petitioner ng direkta o hindi direkta. Ang pangatlo ay pag-alis sa tahanan. Ang respondente ay maaring tanggalin o ipagbawal sa tahanan ng petitioner pansamantala o permanente. Ang pang-apat ay utos na pananatili sa malayo. Maaring utusan ang respondente na manatili sa layo mula sa petitioner at kanino mang pamilya o kasapi ng sambahayan na itinalaga ng korte. Ang panlima ay paggamit ng ari-arian. Pinapatnubayan ng petitioner na magkaroon ng legal na pagmamay-ari at paggamit ng sasakyan at iba pang personal na gamit kahit hindi sila ang may-ari. Ang pang-anim ay pagbibigay ng pangangalaga sa mga bata. Ito ay pagbibigay ng pansamantala or permanenteng pangangalaga sa mga anak sa petitioner. Narito ang pampito, ang paghingi ng suporta. Utos ng respondente na magbigay ng suporta sa babae o sa kanyang mga anak kung sila ay karapat-dapat
sa legal na suporta. Ang pangwalo ay pagbabawal sa paggamit ng baril o panganib sa sandata. Pinagbabawal sa respondente ang paggamit o pagmamay-ari ng anumang baril o panganib na sandata at utos sa kanilang pagsuko. Kasama na ang pagkakansela ng lisensya at diskwalifikasyon sa pag-apply ng anumang lisensya para magamit o magmay-ari ng baril. Ang pangsyam ay paghahabol para sa tunay na pinsala dulot ng karahasan. Ito ay ang pagtutok sa pagbabayad para sa tunay na pinsala na idinulot ng karahasan, kabilang ang pinsala sa ari-arian, gastusin sa medikal at pagkawala ng kita. Ang pangsampu ay utos sa kagawaran ng kagalingan at pagpapaunlad ng palipunan o DSWD o anumang angkop na ahensya na magbigay ng pansamantalang tirahan o iba pang serbisyong panlipunan na maaring kailanganin ng petitioner. At ang panghuli ay ang paggamit ng ibang anyo ng tulong ayon sa kailangan upang protektahan at pangalagaan ang kaligtasan ng petitioner. So, ang topic naman natin ngayon ay about sa rights of victims, survivor of BOSI cases. So, alamin muna natin kung ano yung rights of victims. So, RA 9262 specified the following as the rights of the victim survivor. Section 35, rights of the victims in addition of the rights under existing law, victims of violence against women and their children, and shall be the following rights. So, the object of RA 9262 is the support and protection against women and their children who are the victims of violence and abuse. So nandito yung mga rights. So una, to treated with the respect and dignity. So kahit sila ay nakakaranas ng abuse, is karapat dapat pa rin na bigyan natin sila ng dignity and i-ano natin sila, i-treat as worth. Kumbaga maging worth it pa rin sila kahit na nakakaranas sila ng ganong mga abuse or violence. So ang sunod naman ay to avail of legal assistance from the Public Attorney's Office and the Department of Justice or any public legal assistance office. So yung mga victims ng abuse ay nangangailangan pa rin ng suporta pagdating sa gobyerno. So hindi lang basta pag na-abuse tayo ay wala na tayong karapatan humingi ng tulong sa government. So, ang number one na dapat nating hinga ng tulong ay ang government. At dito ay pagdating sa government ay kahit mahirap tayo ay nakakahingi tayo ng tulong sa kanila upang may paglaban yung nararapat sa atin. Kumbaga ay nagkakaroon tayo ng libreng attorney upang may pagtanggol tayo sa ating naharap na abuse or violence against sa BOSI law. So ang sunod naman ay to be entitled to all legal remedies to support the provided from under the family code. So dito naman ay kumbaga nasasakop dito na yung pagiging legal na proseso pagdating sa violence. Dito ay napakahalaga ng support pagdating sa government. And nabanggit nga dito under the family code. Kumbaga, ang family code ay dito tumutukoy yung batas pagdating sa pamilya. Kumbaga, halimbawa, nagkaroon ng issue sa isang pamilya na kunyari yung anak is na-abuse ng stepfather, ganon, is pumapasok dito yung entitled to all
legal remedies kung saan maaari tayong humingi ng tulong sa gobyerno. Ang sunod naman ay to be informed of the right to apply for a protection order. So dito naman, a victim shall be made to aware that they are the right. So yung mga victim ay ina-aware na meron silang karapatan na naprotektahan ang kanilang sarili against dito sa mga abuse and violence. So sa kabuuan, the right to privacy of the victim is also provided in the law, and violation is punished by the imprison and fine. So dito naman, pagka nakaranas ka ng abuse or violence sa stepfather mo, sa naging karelasyon, is malaki ang laban mo pagdating sa government, and dahil may mga iba't ibang proseso na makatutulong sa atin pagdating dito. Dito nakapaloob ang DSWD na kung saan ay makatutulong sa atin, and LGU, local government units. So next naman is duties of national and local government office. Dito naman nakatuon kung saan ay ini-enhance yung ating kaalaman pagdating sa BAUSI or ito yung tinatawag na Interagency Council on Violence Against Women and Their Children. Una-una ay nagkakaroon ng education pagdating sa barangay. Education program na kung saan ay tinuturo sa barangay official ang mga proseso kung ano yung mas maitutulong nila sa victim ng abuse or violence. Sunod naman ay family violence prevention program. So, dito naman, they need to establish programs and prevent family violence, including to providing peer counseling for a man address to prevent abuse behavior. Ang sunod naman ay support for women's development. Officials should be support initiatives that help organize and develop programs for women in the community and promoting their empowerment and involvement. Dito naman ay pinapakita na dito sa law ito ay napakahalaga pagdating sa mga kababaihan at sa mga anak nila, dahil napoprotektahan nila yung karapatan nila against sa violence ng kanilang karelasyon or against sa kanilang karelasyon. Sunod naman ay livelihood projects. Prioritizing the livelihood projects for survivors or violence helps them achieve economic independence and stability. Sunod naman ay involvement in planning. Women shall be actively involved in the planning and implementing for barangay programs and projects of ensure their perspective and need are addressed. So dito naman ay pagdating sa barangay, mahalaga na mag-implement tayo ng mga ganitong project para maging aware ang bawat isa. Kumbaga ay dahil pagka nagkaroon ng ganong cases, ay ang unang lalapitan natin ay ang ating mga barangay official. Kaya mahalaga rin na alam din nila kung paano i-handle yung ganong case. Sunod ay anti-BAUSI desk officer. Appointing the dedicated of desk officer who manage a 24 hours. So dito naman ay mahalaga sa isang barangay na meron tinatawag na desk officer. Kumbaga ito yung tao ng government na mas nakakaalam kung paano i-handle yung ganong cases. Halimbawa na lang, yung mga tao sa government, ganon, mga pulis, yan, mahalaga na meron sa isang barangay para in case na magkaroon ng ganong cases, is alam nila kung paano i-handle. Sunod naman ay gender sensitivity training. Yun, napakahalaga sa isang barangay na magkaroon ng ganitong program sa lahat para maging aware din, lalo na sa mga kababaihan at sa mga anak nila, na
walang alam pagdating dito sa ganitong case, na hindi nila alam kung ano yung pupuntahan nila, which is nakakaranas na pala sila ng ganitong case, tas hindi nila alam kung ano yung gagawin nila, kaya mahalaga yung ganitong program or training. Sunod naman ay documentation and reporting system. So dito, napakahalaga na dino-document natin yung mga nagiging kaso na ganito para maging aware din tayo na in case na what if maulit yung mga ganong sitwasyon, kailangan na naka-document sa atin para in case na mangyari is alam natin agad kung paano susolusyonan. So, additional lang dito sa barangays may create additional guidelines and standard to address local needs. So, mahalaga din sa isang barangay na mag-create ng mga guidelines about dito para ma-address natin kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kabarangay na nakakaranas ng ganitong case. So, yun lang po. The Supreme Court of the Philippines ruled on several cases involving violations of the Anti-VAUSI Act or violation against women and their children or RA 9262. Case 1. Dinamlin vs. CA GR 19922 June 22, 2015. Rica Dinamling, a policeman, was in a 5-year relationship with AAA. They had a common children aged 4 and 2. One night, he went to AAA's boarding house when a friend after a drinking session. As AAA was putting the children to bed, he started to evict her for the reason that she was using the place as a warehouse wherein she brought her partners. She did not want to leave, but he threw a baby's feeding bottle outside. She went to baby's house and requested to fetch her children. However, Dinamling already left the boarding house with the older child, and only the baby was left. In the past, he would hit AAA's head, pull her hair, and kick her. When AAA went to the police, she was merely told that it was a family problem that could be talked over. 6 days after the incident, AAA was at CCC's house when Dinamling arrived. He shouted and counted down for AAA to come out. When she came out, Dinamling punched her at the left ear, which subsequently bled. When AAA asked him why he kept on following her when she already had left him, Dinamling shouted her family name and told her she was good for nothing. AAA left for the barangay captain's house, but Dinamling caught up with her and kicked her until she fell to the ground. On the road, Dinamling pulled AAA's pants and panty and shouted at her, throw the pants and panty back at AAA and shouted her family name. Dinamling, then intoxicated, left on a motorcycle. AAA stayed at her friend's home until she felt some back pain. In the next morning, she found out she was bleeding and about to miscarry, so she was immediately brought to the hospital. There she was told that she was 19 weeks pregnant and had an incomplete abortion. She was hospitalized for 4 days. Dinamling visited her but showed no remorse over his acts. Ang mga ginawa ni Dinamling tulad ng pagsuntok sa partner niya sa harap ng publiko, pagsipa at paghubad ng kanyang pantalon at damit ng panloob ay sapat na ebidensya para kasuhan ang petitioner na nagkasala sa krimen na kanyang ginawa. Ang mga gawaing ito ay nagdulot ng psikolohikal na karahasan sa biktima na nagresulta ng psychological at mental na paghihirap, pati na rin ang pampublikong kahihiyan. Bukod pa rito, naging sanhi ito ng incomplete abortion nito. Si Dinamling ay nagkasala ng lampas na makatwiran, pag-aalinlangan sa makatuwid. Ito ay moral na makatwiran para sa parusa na maayos na ipataw
at tanggihan din ang depensa ng petitioner sa pagtanggi at alibay dahil ito ay palagi ang pinangahawakan bilang likas na mahina at sinaalang-alang na ang testimonya ng biktima ay kapanipaniwala. After receiving from picture of a naked woman with her face superimposed on the figure, complainant filed an action against said accused for violation of the Bausi Act of Republic Act 9262. The sender cellphone number stated in the message was 0921 8084 8768. One number that Rustan used, Irish surmised that the copy of the picture of her face from the shot he took when they were in Baguio in 2003. The accused said to have boasted that it would be easy for him to create similarly scandalous pictures of her and threatened to spread the picture he sent through the internet. Analysis of the actual cases in the identifying the variables above will create a lens for you to properly assess a given scenario, whether abuse and violence are taking place or not. So sinasabi dito na ang lumalabas sa senaryo na to ay mayroong isang biktimang babae na nakuhanan ng litrato, ng masamang litrato na kung na pwedeng ibigay pagkabahala sa kanya at pwedeng ipanakot sa kanya. At dito na nga pumapasok yung Bausi natin na tinatawag. So sa Bausi, dito pwede tayong sa Bausi law ay dito pwede tayong magreklamo kung ano yung ating mga naranasan or naramdaman or mga pinaparamdam sa atin na masama. Pwede natin siyang ireklamo sa Bausi. So sa summary, the Bausi Act is a landmark legislation championing the cause of women. This specific law pertains to specific violations captured as 4 acts of violence defined in the law. Also, Bausi was considered to be public crime allowing other person to file a complaint, not only the victim survivors. Further, the law allows protection other distancing the perpetrator from a victim and vice versa for several purposes as provided for therein. Importantly, government units are mandated to provide specific and immediate mechanism to respond appropriately to these Bausi cases. So, sa summary naman po, sinasabi dito na pwede na po tayong humingi ng tulong sa Bausi at hindi na po natin at mabibigyan na po natin ng tamang hustisya, ang pantay-pantay na turing sa ating mga kababaihan. At ang halimbawa po nito ay katarungan ng iba, kung halimbawa po kung sinasaktan kayo ng inyong asawa, sinasaktan ng inyong anak, dito po tayo pwede lumapit sa Bausi. Ang Bausi po ang bahala upang mabigyan aksyon agad ang inyong mga reklamo. Yun lang po at maraming salamat.